Nag-uusap yung tatlong tao. Yung isa, pinagbibintangan. Dinampot daw yung cellphone nung isa at ibinulsa. Kaya kinompronta nila yung taong sinasabihan na dinampot yung cellphone at ibinulsa. Sabi nung isa, ibalik mo na sa akin yung cellphone ko. Hindi sa'yo yan. Sabi naman nung isa, oo nga, nakita ko, dinampot mo yung cellphone niya. Yung pinagbibintangan. Ang sabi niya, kung totoo yung sinasabi ninyo, ikaw, kung totoo yung sinasabi mong dinampot ko, nakapamulsa yung kamay nung pinagbibintangan. Nasa bulsa yung dalawang kamay. Alin sa dalawang kamay ko ang dumampot sa cellphone? Kung talagang nakita mong akong dumampot sa cellphone. Sabi nung isa, yan, yung kanang kamay mo. Nakita ko, yung kanang kamay mo, dinampot mo yung cellphone dito. Tapos ibinulsa mo. Ganun ba? Sabi niya. Anong ginawa nung pinagbibintangan? Itinaas yung kanang kamay. Putol. Putol ang kamay. Ano ngayon? O anong sinasabi nyo? Na ako ang dumampot at pinagdampot ko yung kanang kamay. Putol ang kamay ko. Paano kung dadaputin ang cellphone na yan? Mga kaibigan, mga kapatid namin, napakasama po na mangbintang, lalo na po walang ebidensya, walang pruweba. Lalo na kung ang bangbintang ay kinikilalang isang taong matalino, may pinag-aralan, professional, lalong masama. Lalong masama na naniniwala ang isang taong matalino sa hearsay, sa chismis. Hindi po ba nakakahiya yun? Isa kang taong may pinag-aralan, maniniwala ka sa chismis? Ito po, pakinggan po ninyo. Panoorin natin ang video at ating pakinggan. Sa tingin ko, panahon na para tapatan natin ang Iglesia ni Cristo. At tapatan na rin po si Kibuloy. Ang lahat po ng mga sinasabing kulto na nakahanay dito sa destabilization plot. Lahat po ng tao, ano man ang estado sa buhay, mayroon po tayong iniingatang dignidad, integridad, reputasyon. Pero, kapag ang nagsalita ay isang professional, nagsalita ng pangbibintang na wala namang ebidensya, walang pruweba, anong nasasabi po natin? Professional ka pa naman, may pinag-aralan ka pa naman, bakit nagsasalita ka nang wala namang ebidensya? Bakit nagsasalita ka nang wala namang pruweba? Chismis yan. Hearsay lang ang sinasabi mong yan. Gaya ng narinig ninyo, itong sinabi ni Manang na ang Iglesia ni Cristo ay mayroong destabilization plot. Nasaan ang ebidensya mo, Manang? Nasaan ang pruweba mo? Nasaan ang katibayan mo? Patunayan mo yan. Nang bibintang ka, masama yan. Masama yan, Manang. Sino po ang higit na nakakaalam sa mga kilusan, aktibidad na isinasagawa o gagawin pa sa loob ng Iglesia ni Cristo? Walang iba kundi po kaming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Itong si Manang nang bibintang, hindi po siya kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko lang alam kung saan niya narinig yung mga pinagsasabi niya. Ang bilin po sa amin ng pamamahala, pasakop sa pamahalaan, tumulong sa pamahalaan para manatili ang kalinisan at kapayapaan.
Bakit minsan po'y lumalabas kami? Ang paglabas po namin, hindi po ibig sabihin niya destabilisasyon. Kami po'y mga mamamayang Pilipino rin na may karapatan na isigaw ang aming saloobin, isigaw ang aming damdamin. Pero yung sinasabi ni Manang na destabilization, wala po yun. Hindi po totoo yun. Kasinungalingan po yun.